channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Hello, my dear! Magandang gabi po sa ating lahat. Of course, kung hindi mo naman po gabi napapanood itong ating reading, ikaw po ay binabati ko ng magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi. Okay, so mag-offer lang muna ako ng maiksing prayer, okay? Divine Creator of Heaven and Earth, hear my prayers. I honor my parents. I honor my ancestor from both sides of my family. Bless them, and through their love and sacrifice, bless me, guide me, and protect me. Blessed Virgin Mary, pray for us. Saint Padre Pio, pray for us. Archangel Saint Michael, defend and protect us. Amen. Okay. So, my dear, habang binabalasa ko ito, magpapa-thank you muna ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers. Thank you very much sa walang sawang paghihintay at pag-aabang po ninyo ng ating mga readings. Thank you very much. Ganon din po sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa pag-subscribe. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana po yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay? So, guided collective reading, sasabihin ko na sa inyo kung ano ang na-receive ko na message para sa gabi na ito. Okay? So, ang na-receive ko na message is energy na magkahalo, my dear eh. Like, hindi ko ba alam kung nagigilty or pero I can feel there's a sense of guilt. There's a sense of guilt. May konting guilt akong nakukuha dito, my dear. Okay, may sense of pagsisisi sa lahat ng ginawa sa'yo. And at the same time, parang hindi masaya. Okay, I think kaya naghahalo yung dalawang energy, my dear, is because like, kung naging mabuti lang sana ako sa collective, parang ganon. Sana kasama ako sa kung ano yung meron siya ngayon. Yun yung pinaka-eksakto siguro, my dear, na description nung nararamdaman ko ngayon na message, my dear. Yung nare-receive ko na message, my dear. Kasi at the same time, parang nagigi-guilt. Pero at the same time, parang hindi naman din happy sa kung ano yung mga bagay na nangyayari sa'yo. And I think kung i-combine natin yung dalawang energy, it's because itong energy na to is posibleng walang believe sa'yo to. Pero kahit siguro hindi naniwala sa'yo or posibleng hindi ka sinuportahan, you still manage, my dear, to survive kung ano man yan. And ngayon nararamdaman or ngayon niya nararamdaman, actually more than one na energy ang nakukuha ko eh. Pero sige, sabihin natin, ngayon nararamdaman na dapat sinuportahan ka. Okay? So tingnan natin, my dear. Kuha tayo ng 6 cards sa tarot cards and 6 cards din sa ating customized
oracle card. So, ika-clarify natin yung message, okay? Let me see. Dalawang energy kasi siya eh. Parang nagsisisi pero at the same time, parang nagagalit yung energy. Nagsisisi na nagagalit na, alam mo yun, nagkakaroon ng mixed emotion. Okay, tingnan natin my dear ha. Clarify natin siya. Paki-clarify po yung message para malinaw po naming maintindihan. Para malinaw pong maintindihan, paki-clarify po. Paki-clarify po yung message. Please, paki-clarify po yung message para malinaw po namin maintindihan. Okay. We have here the energy of the Knight of Sword and the Ten of Wands. Okay. My dear, matinding pagpapahirap to. Kasi ang Knight is very aggressive. Tapos 10 of Wands is energy of suffering. So, matinding pagpapahirap to, my dear. Pero kung ibibase natin dun sa energy na na-receive ko kanina, na-survive mo yung mga pagpapahirap sa'yo. No? Na-survive mo siya. Matinding pagpapahirap ang ginawa sa'yo, my dear. Hindi lang siya simpleng yung walang tiwala. Yung hindi lang sila nagtitiwala sa'yo na, 'di ba? 'Di ba kunyari, gagawin ko 'to. Ay, hindi kami naniniwalang magagawa mo yan tapos magwa-walk out na. Hindi siya ganun ang nangyari, my dear. It's more on parang sinugurado talaga, my dear, na kung ano man yung pinaplano mo sa buhay or gusto mong mangyari is hindi mo talaga siya magagawa. Matinding matinding pressure ang ginawa sa'yo. No? Nakakalungkot naman. Bakit ganun? 'Di ba kung hindi naniniwala, di sana hindi na lang naniwala, hindi ka na lang pinahirapan. 'Di ba? Siguro ayaw mapahiya, 'di ba? Kasi sinigurado talaga to, my dear, oh. Tingnan mo yung card natin, sinigurado talaga to. Talagang sinigurado talaga. Kung sino man ito, talagang sinigurado niya talaga na mahihirapan ka talaga. Okay, let me see, my dear. Paki-clarify po yung message. Paki-clarify po yung message. Salamat po. We have here the Hierophant, okay? Hierophant is connected sa spirit or mas kilala siya bilang spiritual connection, okay? Actually, dalawa sila eh. Si High Priestess at saka siya. No, kung ako ang tatanungin mo, ewan ko sa ibang tarot card reader. Pero ako kasi, dalawa yang pagdating sa sa tarot card, dalawa sila. Si High Priestess at saka si Hierophant. Ang tawag ko sa kanila is the red pill at saka si blue pill. No? Si red pill kasi, connected yan sila pareha sa spirit. Okay. Si Hierophant kasi is connected anything na may kinalaman sa ibabaw ng mundo. Okay, like materials, anything, religion, politics, anything. Si High Priestess naman, nandiyan na yung astral, yung medium, yung tarot cards, anything na may kinalaman sa magic na kay High Priestess yan, okay? So, siya yung nasa loob. Kumbaga, in short, si Hierophant yung nasa labas, si High Priestess yung nasa loob. Okay? I hope naiintindihan ninyo. So, si Hierophant to. So, ika-clarify ko nga siya para mas maipaliwanag ko ng maigi. Pero so far, based on the energy, ang nakukuha ko is more on mundo, no? Yung para bang pinigilan, my dear, yung journey mo sa pamamagitan ng mga makamundo. No? Parang may kinalaman sa material things or religion or ginamitan ka ng mga ganon. 'Di ba? Seven of Sword. Okay.
This is energy of backstabbing na energy, okay? I think, ipapaliwanag ko na lang kung ano nangyari dito, my dear. Lately ba, nabaong ka sa utang? Okay? Or hanggang ngayon na pinapanood mo 'to, baon na baong ka sa utang? So, kung nabaong ka sa utang, hindi yan aksidente. No, it's not an accident. Ibig sabihin, may pinag-umpisahan yan kung bakit yan nangyari. Lately ba, nakabili ka ng mga bagay na hindi mo naman talaga kinakailangan? So, hindi din yan aksidente. Lahat yan nandito kay Hierophant. Okay? Lahat ng sinasabi ko, lahat yan nandito kay Hierophant. Lately ba, nagulo yung usapin ng spiritual mo? Okay? Yung ang gulo-gulo ng usapin ng spiritual mo, as in ang gulo-gulo, halo-halo na, hindi mo na alam kung ano yung paniniwalaan mo, or bumaba yung usapin ng spiritual mo. Yung gigising ka ngayon tapos parang okay ka tapos bukas hindi ka naman okay, o kaya naglalaban-laban yung mga paniniwala mo sa usapin ng spiritual. Nandito yun kay Hierophant. Sa politics, na-involved ka ba sa politics? No, nakikipag-away ka ba ng dahil sa mga iniidolo mo na mga politician? Eto yon. Okay? Or kung nakakarinig ka ng mga balita na may kinalaman sa politics, you are so affected. Okay? Influence sa market, anything. Maganda pa yung cellphone mo, bumibili ka na ng mga bagong cellphone, ganyan. Okay pa naman, di pa naman sira. Napakarami mo ng damit, bili ka pa rin ng bili ng maraming damit. Yung anything na may kinalaban sa ibabaw ng mundo, okay, yun yung mga sinabi ko. Kung lately yung mga bagay na sinabi ko, my dear, is nag-resonate yan sa'yo or nangyari yan sa'yo, hindi yan aksidente, my dear. Kasi isa yan sa pamamaraan nila para mangyari itong 10 of Wands na to. Okay? Kasi pag nakapokus ka na ayusin yung problema mo sa utang or nag-overspend ka or masyadong magulo yung usapin mo ng religion, okay, or masyado kang focus talaga sa politics na akala mo magiging tagapagmana ka dyan, hindi ka na nakakapag-focus dun sa divine purpose mo. Ibig sabihin, yung iyong pinaka-divine purpose is naa-alter siya. Ibig sabihin, nalilipat siya, nalilihis. Okay. So, yun ang pinakamagandang term dito, my dear. Nililihis ka. Okay. Sinigurado talaga na malilihis ka, my dear. Okay, yun ang nakukuha ko dito. As much as possible, ililihis ka, my dear, sa mga ginagawa mo or sa pinaka main purpose mo in life. Okay, sinubukan kang iligaw. Yun ang nakukuha ko dito. Sinubukan ka talagang iligaw, sinubukan ka talagang pahirapan. Yun ang nakukuha ko dito. As in talagang sinigurado talaga na talagang mahihirapan ka talaga. Okay? And tinira ka sa ibabaw na yung mga material. Okay, ganon. Let me see, my dear, ha. Next card pa tayo. Okay. Tapos mauubos yung pera mo tapos wala kang ibang masisi kung hindi sarili mo lang din. Kasi naging out of control ka sa paggastos. Tapos yung paulit-ulit na senaryo na yung nangyayari sa buhay mo, hindi ka na nakakaalis. Planado yan. Planted yan. Okay, tingnan natin, my dear. Next card po, paki-clarify po yung message, energy. Okay. Let me see. We have here, dalawang card na ito. Dalawang card na ba? Okay, dalawang card. The Page of Swords and the Ace of Pentacles. Okay. My dear, ang Page of Swords is connected sa energy ng stalking. And the Ace of Pentacles is connected sa blessing. So, I think you survive. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. You did survive. Sa kabila ng lahat ng ginawa nila sa'yo, you manage to fix it. Na-manage mong ayusin siya, my dear. For some of you, habang pinapanood nyo ito, baka nandun pa rin kayo, pero nararamdaman ko yung energy na makakaalis at makakaalis ka dyan. And I think
isa yon sa dahilan kung bakit nakakaramdam ng guilt itong mga tao na 'to. Kasi expected nila na 'pag nilagay ka nila doon sa sitwasyon na yon, hindi ka na talaga makakaalis. Okay? And at the same time, sabi ko nga, parang may hindi masaya sa mga bagay na nangyayari sa'yo as of this moment. Parang yung ine-expect nila is hindi yun yung nangyari sa'yo. Okay. So, tingnan natin, my dear. Kasi meron kang Ace of Pentacles eh. So, definitely nakukuha ko dito, my dear, na iba yung nangyayari. Like, hindi nila nagugustuhan yung nakikita nila sa'yo as of this moment. Okay? Kasi planado talaga to, my dear. As in, super, super planado talaga to. No? Lalo na kung nag-isa ka dun sa mga sinabi ko kanina. Okay? So, let me see. Clarify natin yung message gamit tayo ng customized na oracle card. Balasahin natin ng maigi. Sinigurado talaga to, my dear, na hindi ka makakaalis dyan. As in, sabihin na lang natin, lahat ng makakaya ay ginawa para hindi ka talaga makakaalis dyan sa lugar na yan. Okay? Umabot ka na ba sa punto, my dear, na I think hindi lang to isang beses. I think hindi lang talaga to isang beses, my dear, na parang gusto mo nang sumuko. Na para bang gusto mo nang tapusin lahat. Pero hindi na tuloy-tuloy, hindi nangyari. Kasi you are being guided. Okay? Ginagabayan ka kasi, my dear. Yun ang nakukuha ko. Kasi syempre tao ka lang, napapagod ka rin. So, minsan, mararamdaman mo talaga na parang gusto mo na lang sumuko, parang gusto mo na lang maglaho na parang bula. Pero, never natuloy yon. Okay? Never na nangyari yon at hindi mangyayari yon. No? Kahit anong gawin nila, hindi mangyayari yon. Okay? Yun ang nakukuha ko dito sa ating reading, my dear. Okay? Let me see. Ka-clarify natin siya. Paki-clarify pa po gamit ang ating ayan, hinalo ko na talaga siya ng mabuti. Okay. Let me see. Ano kaya yung first card natin? Let me see. Grabe no. Sinigurado talagang hindi ka makakaalis. Pero, alam mo, God is good. God is good all the time. Kahit ano talaga ang masamang balak sa'yo ng isang, anong masamang balak sa'yo ng ibang tao. Kasi si God yan eh. 'Di ba si God kasi yan eh. Kumbaga parang, basta iba-iba talaga, God is good all the time. Hindi ko maipaliwanag yung miracles at saka yung magic na ginagawa ni God sa tao. Kahit nasabihin mo na sinusubok talaga ng maraming mga kung ano-ano dito sa ibabaw ng mundo. Pag si God na talaga ang gumawa talaga ng moves, talagang as in, ako ay buhay na patotoo talaga dyan. Okay. They don't want you to be successful. Sabi ko nga kanina, my dear, sinigurado talaga nila na hindi mangyayari to. As in, sinigurado talaga nila na hindi ka magiging successful. Pero so far, based on the energy, hindi nasunod to. As in, sinagad talaga nila, my dear ha, sinagad talaga nila lahat ng makakaya nila. Lahat ng makakaya nila para hindi ka maging successful. Lahat na siguro na naiisip mo, lahat yan totoo. Pero ni isa dyan, my dear, hindi pumigil o hindi siya naging balakid talaga, my dear, para hindi mo makita sa sarili mo na magiging okay din ang lahat. There's a certain energy, my dear, na nararamdaman mo every time na nadadown ka na magiging okay din ang lahat. And yun, my dear, yung
presence ng ating Panginoon sa buhay mo. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, kahit anong problemang pinagdadaanan ninyo, kahit pinagtutulungan na kayo, wag na wag kayong makakalimot na magdadasal. Wag kayong makakalimot na tawagin ang pangalan niya kasi siya, my dear, hindi niya tayo nakakalimutan. Araw-araw siyang nandiyan. Okay? They don't want you to be successful, my dear. Lahat ginawa nila para hindi mangyari yan. Pero, kaya nga sabi ko kanina, nag-aagaw yung parang nagigilty at the same time nagagalit. Kasi kaya sila nakakaramdam ng guilt, my dear. Kasi kung nung umpisa pa lang, sinuportahan ka na lang, di sana okay sana lahat ngayon. Hindi ka naman madamot na tao eh. Sigurado ako hindi ka, kasi hindi ka naman i-guide ni God eh kung masama kang tao eh. So sigurado ako, handa kang magbahagi ng kung ano yung mangyayaring success sa'yo. Handa mong ibahagi yun sa mga taong totoong tumulong sa'yo at nagmalasakit sa'yo. Sigurado ako dyan, my dear. I am 100% sure na hindi ka masamang tao. Kasi kung masama kang tao, hindi ka poprotektahan ng ating Panginoon. Hindi ka niya i-guide. Kasi itong nangyari sa iyo, my dear, na sinagad na nila lahat ng makakaya nila para pabagsakin ka, tapos nakaangat ka pa rin, matuturing na milagro yan, my dear. 'Di ba? Ibig sabihin matindi talaga ang faith mo kay God. 'Di ba? So, I am assuming, my dear, na kung magiging successful ka, ay hindi mo ipagdadamot sa kanila, ipagkakait sa kanila kung ano yung success na meron ka. Kaso, dahil umpisa pa lang, tinangka ka ng pabagsakin, 'di ba? Ginawa na lahat ng makakaya para pabagsakin ka. So ngayon, ang kinagagalit nila is yung tipikal na hindi ka na nila magatasan. Na hindi na nila makakain yung mga bagay na kinakain mo. Na hindi na nila matatamasa yung mga bagay na natatamasa mo or matatamasa mo pa lang. Yun ang kinagagalit nila. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit naghahalo yung dalawa. Kasi kung titingnan ko lang siya kanina, hindi ko talaga siya maiintindihan. 'Di ba? Nagigilty tapos nagagalit. Pwede ko siyang nagigilty, nagagalit. Pero ito yung nasagap natin. Okay, my dear. Let's go tayo. Kaya nga 'di ba sinasabi, always be kind. 'Di ba? Always be kind. Libre lang naman maging mabait. Libre lang naman maging mabuting tao. 'Di ba? At saka hindi naman mahirap 'yan. Sa totoo lang, hindi mahirap maging mabuting tao. Sa totoo lang, mas mahirap pa nga magpakasama eh. Sa totoo lang ha, para sa akin ha, ewan ko lang sa iba ha. Pero sa akin, mas mahirap magpakasama. Kasi, paano ka magiging masaya habang nakakakita ka ng tao naghihirap? 'Di ba, just imagine it, paano mo nagagawang ngumiti habang nakikita mo na may taong nagugutom or nahihirapan or nagsasuffer? 'Di ba ang hirap ngumiti? Sa totoo lang, ang hirap ngumiti. Yung kumakain nga lang ako sa fast food chain, my dear, tapos may kumakatok sa bintana, tapos gumaganon ng palad niya, maiyak-iyak ako. Alam mo na sa isip ko, nasaan magulang mo? 'Di ba? Bakit ganyan? Bakit di ka pa kumakain? 'Di ba? Ang sakit, my dear. Sa totoo lang, ako pag kakain ako sa fast food, doon ako malayo sa may bintana kasi ayoko may nakatingin sa akin. Sa totoo lang ha, ako walang halong ano to. Pero to the point na gagawa ka pa ng paraan para mahirapan yung isang tao, aba, ibang level na ang kasamaan mo. As in, 'di ba? Kahit makagawa sa'yo ng atraso yan, hindi mo na naisin na mapahamak yung tao na yan. Paano na lang ang konsensya, 'di ba? Oh. At saka I believe on karma. Ewan ko na lang ikaw, my dear, pero ako I believe on karma. Okay? So anyway, tama na ang chika. Let's go na tayo.
Dito talaga ako na-bothered sa energy ng Knight of Swords at saka ng Ten of Wands kasi ginawa talaga lahat ng makakaya. Lahat ng makakaya talaga, my dear, para pabagsakin ka, ginawa talaga. We have here insecurity. Oh, insecurity, my dear. Itong mga tao na to, grabe ang insecure sa'yo. Simula pa lang ng umpisa, my dear. And wag mong sabihin sa akin ngayon, ano ka insecure nila sa akin? Eh, ganito lang. My dear, yung presensya mo bilang isang tao, hindi lang naman kayamanan ang kinaiinggit eh. Yung presence mo bilang isang tao, yung aura mo, yung charisma mo, yung datingan mo, my dear, bilang isang tao. Kasi merong mga ibang mga tao na nakikita na nila yung aura mo, di ka pala kasi nakikita na nila. Baka alam na nga nila magiging successful ka eh. Kaya nga sinagad na nila eh, kasi alam nila magiging successful ka eh. Okay? Meron silang insecurity over here. The insecurity card, okay? We have here, this is a, okay. My dear, I hope habang binabasa ko to, mag-marinate to sa puso mo. Kasi itong pinaka-purpose kung bakit natin ginagawa to. Hindi para pag-alabin yung galit dyan sa puso mo dahil pinahirapan ka nila. Kung hindi, let the past release and your heart soften. Ginagawa natin to, my dear, para ipakita sa atin pare-parehas na kahit kailan, hindi talaga mangingibabaw ang kasamaan sa kabutihan. Na kahit anong gawing pagpapahirap sa'yo ng tao, nang dahil sa insecurity nila at ayaw kanilang maging successful, pag ang Diyos na mismo or ang ating Panginoon na mismo ang magdesisyon, wala na silang magagawa. Kaya sana sa panunood mo or pakikinig mo ng reading na ito, sana magkaroon ng konting space dyan sa puso mo na patawarin sila. Hindi naman nangangahulugan, my dear, na papabalikin mo sila sa buhay mo. Pero kung sino man ang tinutukoy dito sa reading na ito, ay sana magkaroon dyan sa puso mo ng kahit katiting na espasyo o lugar para patawarin sila. O ikaw na mismo ang humingi ng tawad para sa kanila. Ilapit mo na sila sa Panginoon. 'Di ba? Ikaw na mismo ang gumawa. Kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Luke 24:34, sa Bible yon. Father, forgive them because they don't know what they are doing. Let me see, my dear. Next card tayo. Okay? You are 100% protected by your ancestor. Okay? So, you have protection din galing sa iyong ancestor. Okay? Your ancestor is protecting you. So, I think this is the time na maski hindi mo naabutan ang mga lolo at kalololohan mo, na ipagtirik mo sila ng kandila at magpasalamat ka. Kasi ang mga nananalaytay na dugo sa iyo ay galing sa kanila. Okay? You are protected by them. Pinoprotektahan kanila, my dear. Okay? Ang ganda ng reading mo. Ang sarap sa puso. Okay? Na after kang pilitin na hilahin pababa, sa kabilang dako naman, may mga gumagawa ng paraan para ikaw ay maging maayos.
At ang nakakaano pa dito, my dear, ito ay hindi na nabubuhay. Ito ay wala na sa ibabaw ng mundo, 'di ba? Nakakatuwa naman. Let me see, my dear. Kung umabot ka sa punto ng video na to at sinasabi mo, my dear, na, oo, kilala ko yung mga yan. Patawarin mo, my dear. Patawarin mo. Para magdire-diretso yung flow ng blessing mo. Patawarin mo sila. Kasi hindi nila alam yung ginagawa nila. Yun ang dahilan kung bakit mo napapanood tong reading na to. Okay? Last 2 cards, my dear. Last 2 cards. Last 2 cards, my dear collective. We have here, you are a phoenix. Phoenix. Yung ibon na nag-rise from the ashes. No? Pwede kang tupukin, pwede kang sunugin, pero ikaw ay babangon pa rin. Ikaw ay phoenix. You rise from the ashes. Sa madaling salita, ikaw ay pinaasim na parang suka ng panahon. Ikaw ay pinatatag na parang isang kawayan. Yung mga experience mo, my dear, yan ang bumubuo ng buong pagkatao mo. Bagkus na magalit ka sa kanila, di naman natin sinasabi na tama yung ginawa nila, pero para medyo magaan sa puso, magpasalamat na lang. Salamat ha, kasi maski hindi ko gusto yung ginawa mo, naging matatag naman ako. 'Di ba? Natutunan kong magmahal kahit na may ginagawa sa akin na hindi maganda. Parang ganon. Natutunan kong lumaban at magpatuloy sa buhay. Ganon. You are a phoenix, my dear. Let me see, last card tayo. Maraming salamat po ulit sa lahat po ng nakasama ko sa reading na ito. At sana po ay nagustuhan nyo po ang reading natin ngayon kasi ako nagustuhan ko talaga siya. As in, habang ginagawa ko to, may kakaibang akong nararamdaman sa puso ko. Kakatuwa. Okay, tingnan natin. Let me see. Last card po tayo para sa ating collective. Okay, eto daw. Tapos bukas po ulit. Tomorrow again. Somebody is being punished as of this moment. Once again, somebody is being punished as of this moment. Sabi ko nga sa iyo, my dear, ako'y naniniwala sa karma. What goes around, comes around. Kung ano ang tinanim, yun din ang aanihin. Ako, hindi ko pinapanalangin at hindi ako natutuwa na merong pinaparusahan as of this moment dahil ginawan kanila ng hindi maganda. Pero, meron kasing consequence lahat ng action natin. So, sana magmistulang lesson. Hindi lang sa kung sino may pinaparusahan ngayon, kung hindi sa ating lahat na libre lang maging mabuting tao. Piliin nating maging mabuti. 'Di ba? So, congratulations, my dear. I'm so happy sa reading natin ngayon. And I'm so proud of you. Kasi sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo galing sa kamay ng mga tao na ito, talagang ikaw ay naging isang phoenix
talagang bumangon at bumangon at bumangon ka ulit. Kahit na pinigilan nila na maging successful ka, naniwala ka pa rin talaga sa puso mo na magiging successful ka at magiging maayos din ang lahat. So, hindi ko alam paano ko i-close tong reading na to. Somebody is being punished as of this moment. So, yun. Ang bunga ng kanilang action, no? So, may mga tao na, alam mo, hindi naman to literal na as in like, nilalatigo, no? Hindi naman to yung literal na parang nilalatigo or ginugulpi or parang inaano. I think, yung typical pa lang na na-receive natin kanina sa pinakaunahan, na mayroong nagigilty at the same time nagagalit dahil hindi niya nagugustuhan yung nakikita niya sa'yo, that's considered as punishment. 'Di ba? Kasi marirealize niya yun eh, na akalain mo yun, tapos papatawarin mo pa siya ngayon, doble punishment yun. Kasi maiisip niya na, sa sama kong to, nagawa niya pa rin akong patawarin. 'Di ba? Sa sama ko na to, hindi niya naisip na maghiganti. 'Di ba? Kasi kung kagaya ng iba, malamang, 'di ba, ginantihan siya. 'Di ba? O kaya inisipan din siya ng masama. 'Di ba? Pero ikaw kasi, my dear, sa tingin ko hindi mo gagawin 'to. Magkaiba kayong dalawa. Malayong malayo kayong dalawa. So I think itong somebody is being punished, ito yung consequence ng kanyang action, my dear. Hindi ko sinasabi na merong nilalatigo or merong nakakulong or merong tino-torture somewhere out there. Pero pakiramdam ko, my dear, ito yung konsensya. Merong taong inuusig ng kanyang konsensya as of this moment sa lahat ng ginawa niya sa'yo. Okay? So, my dear, yan po nasagap natin na message energy para sa gabi na ito. Kagaya po ng lagi ko nga nasasabi or lagi ko nasasambit, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Magandang good night po. No, good night to everybody and take care of yourself. Bye-bye. Thank you po.